May nalimutan ka? Nahiwaga ang tanong ni Shaina dito. Come closer, saad ni Clyden habang sumasenyas din ng mga kamay. Agad din naman siyang lumapit dito. You forgot something. Pahayag ni Clyden at di na Shaina napigilang mapakunot. Tinignan niya to sa mukha na animoy makikita ron ang sinasabi, ngunit tinawakan ni Clyden ang mukha niya at nilapit ang mga labi sa kanya. Nagulat siya, pero kusang tinagon ang binigay nitong halik. I love you. Tura nito pagkatapos kinalok niya ng ilang beses bago ngumiti. I love you more. Automatic niyang tugon at ngumiti yon ng matamis. Maya-maya ay nagpaalam to at kumuway kay Kuya Ronnie. Halos nahiya pa si Shaina sa driver pero kinagat na lang niya ang kanyang labi habang padaos-dos na tinago ang katawan sa likod ng driver seat. Sa harap mismo ng A&B, binaba ni Kuya Ronnie si Shaina. Ilang minuto na lang mag-aalas 8 na. First day pa naman niya ngayon at nakakahiyang malate sa opisina. Di na niya inintindi ilang mga empleyadong napapatingin pagbaba niya sa magarang sasakyan ni Clyden na gamit nila. Sa kabuuan ng mga empleyado sa A&B na bibilang lang sa daliri ang may ganon kagarang sasakyan. Welcome back, Ma'am Shaina. Isa-isang bati ng mga security guard habang sobra-sobrang pagkakangiti. Kaway at bawlang sinusukli niya sa mga to sapagkat hinahabol niya ang kanyang oras. Thank you ma'am sa pa-Jollibee, hindi niyo po kami nakakalimutan. Pahayag ng isa kahit napahinto siya ng saglit malapit dito. Jollibee? Di maiwasang sambitin na Shaina. Opo ma'am, may delivery kami kanina galing daw po sa inyo. Thank you ma'am and God bless you more. Saad ng isang security guard kahit nakangiting tumango na lamang siya. Di yata't ang mga to'y pinakain din ni Clyden. Walang anuman kuya, kayo ba'y nabusog naman? Turan niyang nakangiti. Ay oo ma'am, sobrang dami pong binigay niyong pang merienda. Meron na rin po kami pang mamaya. Sagot ng security guard kaya't kinitian niya na lamang to at kumaway, tanda ng pagpapaalam. Pagdating niya sa harap ng elevator, nasa 10th floor pa lang yon pababa. Matyaga siya naghintay kasama na ilang empleyadong papunta rin sa taas. Nginitian niya ang mga to at sa pagkamangha niya ngumiti rin ang mga to sa kanya. Di gaya ng huli na ang sama-samat ang dumi-dumi ng tingin sa kanya. Pero wala naman siyang pakialam sa mga to. Kahit ano pang isipin ng mga to, dededmahin na lamang niya, basta ba't walang sakitan ng pisikalan. Napabuntong hininga siyang tumingin diretso sa elevator. Pakiwari niya'y napakabagal ng usad nito pababa. Maya-maya lang may pamilyar na amoy ang bumulusok sa kanyang ilong. Medyo suminghot-singhot pa siya ng palihim to prove kung totoo nga ang kanyang naamoy. Pasimpa siyang luminga sapagkat lumalakas ang alingasaw ng amoy na yon. Pagtingin niya sa gawing kaliwa parating si Clyden with his domineering and intimidating aura. Di niya alam anong gagawin. Lahat ng mga kasama na naghihintay sa pagbukas ng elevator ay isa-isang nagbaw at nagbigay galang sa lalaki. Pagtama ng kanilang mata, alanganin ang binigay niyang ngiti dito. Simpleng nagyuko ng ulo, tanda ng pagbibigay respeto. Let us take the VIP elevator. Nagulat siya nung biglang tumayo sa kanyang harapan si Clyden. Wala sa isip niyang bigla na lang tong tatayo sa harapan niya at aayaing sumakay sa ibang elevator. Parang bigla siyang luminga sa paligid, lahat nakatutok sa pagbukas sa elevator pero nakabukas din ang tenga ng mga to. Bigla niyang naturong sariling tumingin sa lalaki at kitang-kita niyang pagsayaw ng mga ito. Yes miss, ikaw nga. Formal ni Clyden na pahayag ngunit nakatawa ang mga mata. Sorry sir pero... Di na natapos ni Shaina ang kanyang sasabihin sapagkat hawak-hawak na ni Clyden ang kamay niya patungo sa kabilang elevator. Masarap sa pakiramdam na nakahawak sa kanyang asawa, ngunit ang mata ng kasama ay nanlalaki sa kanilang nakita. Ano bang ginagawa mo? Mas lalo nang iisipin na meron tayong affair. Reklamo ni Shaina dito. What floor are you? Tanong nito. 7th floor. To the 7th floor. Halos pakumpas ni Clyden pinindot ang numero. Pagkatapos sinagilap ng kamay nito ang kanyang kamay. Magpaprotesta pa sana siya pero alam niya, useless lang kanyang gagawin. Knowing this man, he just do what he wanted. Bakit di mo sinabing dito ka rin pupunta? Tanong niya dito. Would you come with me if I tell you? Sagot ni Clyden. Siyempre hindi. Kung di lang siya basta hinawakan kanina, siguradong wala siya dito ngayon kasama nito. Nag-oopisina ka na rin dito sa A&B? Tanong niya ulit dito. Ba't parang di ka komportable pag nandito ko sa A&B? Nakatawang pahayag ni Clyden kung kaya pinag-ikutan ni Shaina to ng mata. Sakto naman huminto ang elevator sa 7th floor at agad bumukas yon dahil sa may papalulan dito. Pasimple siyang nagbaw sa lalaki bago lumabas, ngunit ang kinagulat niya ay sumunod ding lumabas iyon.
Nasa taas pa yung 15th floor, pasimpeng pahayag niya. Niliitan niya ang paghakbang para makasabay ang asawa. I am doing random inspection and I chose this floor. Nakangising pahayag ni Clyden at hindi si Shane na makapaniwala sa sinabi nito. Why you? Let's go. Unahin na natin yung office ninyo. Wika ni Clyden. Nalakihan ang mga hakbang patungo sa kanilang opisina. Nahiwagaan man sa Shaina pero wala siyang nagawa, kundi na matawa at mapailing sa mga nangyayari. Welcome back! Pagbukas pa lang na Shaina sa office, sabay-sabay na binati siya ng mga kasama. May confetti pang nagsiliparan at may nagpatunog din ng torotot. Nabigla siya sa pa-welcome ng mga kasama, ngunit nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso na nakabalik na siya at makakasama niya na ulit ang mga ito. Welcome back, Mars! Agad na lumapit si Carla sa dalaga at niyakap ito. Thank you, Mars. Thank you, everyone. Halos maluhalohan siya inang pahayag dahil sa napaka-warm na pag-welcome ng mga ito. Pagbalik, ay sir, good morning po. Halos mamindang naman ang lahat na mapansin din ni Clyden na sumunod lang sa dalaga. Naputol biglang happy-happy sa presensya nito. Nagsipagbalikan ang lahat sa kanilang pwesto. Sorry sir, masaya lang kaming bumalik na si Miss Aguas. Paghingi ng paumanhin ng kanilang boss na agad namang humarap sa binata. No problem, napadaan lang ako. I am glad to see that everyone is here, happy for Miss Aguas' comeback. Formal na pahayag ni Clyden. She's not just any ordinary co-worker for us, sir. She's our friend and she's dear to all of us. Sagot ng boss nila at tumango-tango naman lahat tanda ng pagsang-ayon. Good to hear that. Thank you, sir. Siya nga pala, sir, magkape muna tayo. Naganda kami ng pangkape para kay Shaina. Pag-aanyaya ng kanilang boss sabay turo sa may mesa na may nakahandang pagkain. Di akalain ng lahat ngunit nagpaunlak ang lalaki. Nasiyahan naman lahat na nagstay at napakagwapong pangalawang boss. Isinama mo talaga ang jowa sa iyong pagbabalik. Maya-maya ay bulong sa kanya ni Carla. Kinurot pa man din ito ang kanyang tagiliran at medyo napaigtat sa Shaina. Ano ka ba? Hindi no? Nakakimkim ang kanyang bibig na sumagot dahil sa pagkagulat sa kurot nito. Ha? Bakit nandito yung baby loves mo? Bulong pa rin ni Carla. Muntik niya na itong sikuhin dahil sa kakulitan nito. Mas inspection ng offices na tayong inuuna. Pahayag niya at tatutop ni Carla ang bibig. Patay tayo dyan. Saad ng kaibigan at pinangunutan niya ito ng noo. Baka isipin niya na wala tayong ginagawa kundi mag-party-party Mars. Nako, parang nakikinig pa naman si boss sa pakikipag-usap sa jowa mo. Si Carl na biglang naging balisa. Pagtingin ni Shaina sa mga kasama niya, kinikilig ang mga to habang pasulap-sulap kay Clyden. Ang kanilang boss naman tila nagpapa-impress. Sa halip na maging balisa ay nakangiti na lang siyang napapailing. Clyden is so adorable and always getting too much attention. Bigla, napatingin din sa kanya si Clyden kung kaya't napatigil bigla ang kanyang labi sa pagngiti. Tinaas nito ang hawak na tasa ng kape, ngunit sumenya siyang tama na muna sa kanyang kape. Tinaas nito ang isang tinapay kung kaya't sinagot na lamang niya ito ng pagtawa bago tumalikod sa harap ng mesa. Shaina, sa DO ka daw as in now na, pahayag ng kanyang boss. Nang lingunin niya ito ay winagayway nito ang kanyang sipi. Okay ma'am. Saad ni Shaina na agad namang tumayo sa kanyang mesa. Sumenya siya kay Carla nang tumingin to sa kanya at alanganin na tumango ang naging sagot niya rin dito. Aalis muna ako ma'am. Paalam niya sa kanyang boss na sinagot siya ng matamis ng ngiti at tango. Sir, tura niya naman kay Clyden sabay senya sa may pintuan. You go to what office? Uwi ka ni Clyden habang nakahang sa ere ang hinihigop na kape. Discipline officer, sagot naman na Shaina dito. Agad binitawan ni Clyden ang kape at mabilis na lumapit pa sa kanya. I am going there too. Thank you everyone for the coffee. Saad pa ni Clyden at isa-isa nakipagkawayan ng kanyang mga kasama. Thank you sir for coming. Bye po. Halos chorus pa ang lahat sa pagpapasalamat sa binata. Tinaas naman ni Clyden ang kanyang kamay para kumaway sa mga ito. Magkasabay silang lumabas ng DepCom. Ganon din sa paglalakad patungo sa elevator, papunta ng 9th floor. May mga nakakasalubong silang empleyado sa lobby, kung kaya busy si Clyden sa pagtango sa nagbabaw dito. Samantalang tahimik lang din sa Shaina sa paglalakad. Maging sa paglulan sa elevator pataas ay
Isa-isang yumuko ang mga nakalulan pagkakita kay Clyden. Pagdating niya sa DO, agad tumayo ang sekretary ni Madam Gertrude, ang kanilang company disciplinary officer. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Saan nito at yumuko tanda ng paggalang. Nakilala niya kasi si Clyden Villacorda, being the second boss of the company, at si Shaina as one of the shareholders. Good morning. Pinapatawag daw ako ni ma'am? Tura ni Shaina sabay turo sa opisina ng boss nito. Ay oo nga ma'am, nasa loob na po silang lahat, pasok na po kayo. Sagot ng sekretary sabay tayo. Pihit ang mini-conference room na opisina ni Madam Discipline. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay napatingin ang may 10 katao sa loob ng DO. Agad din tumayo si Madam Gertrude at nagbawa sa mga bagong dating. Good morning, sir. Halos aligaga ang disciplinary officer pagkakita kay Clyden samantalang simpleng tipid ng ngiti ang binigay kay Shaina na tinanguan niya naman. Tumayo din ang ibang naroon, nagbigay galang sa lalaking formal ang ginawang pagtango. Pinapatawag niyo raw po ako, ma'am? Tura ni Shaina dito. Yes, please take your seat. Parang maamong tupang tugon ng officer. Kung tutuusin itong pinakasiga sa company, lahat ng empleyado yumuyuko dito but this, parang sinabliban to ng pagiging mabait. Sir, maupo po kayo. Saan nito kay Clyden? No, it's okay. I'm just passing by. Just go ahead. Sagot ni Clyden, palingalinga sa paligid. Mantalang ang mga nararo ay halatang pinanginginigan na sa takot. Okay, sir. By the way, Miss Shaina, based from the investigation team of the company, here are the people who are responsible for the alleged issue that you were involved with 3 weeks ago. Pagsisimula ng officer at abot ng isang folder kay Shaina. Pinasadahan niya ng buklat ng folder, pero curious siya kung sino-sino mga involved na nagkalat sa issues laban sa kanya. Una niyang napansin si Nicole Cuevas, isa sa mga candidate para sa face of A&B, na animoy nanguuyam habang nakatingin sa kanya. Nandun din na nagsabi sa kanya na mainit na tubig pero nakayoko at halatang takot. Ang ilan hindi niya siya inakilala pero lahat nakayoko, halatang may pagsisisi sa mukha. Almost all of them were immediately suspended. Others were recommended for termination based on the company's rule. If you have something to say or please to do, none. I just want to know the reason. Agad niya siya inang pahayag. Wala siyang balak ihabla pa ito sa paninirang puri. Gusto lang niyang malaman bakit sa dami ng tao sa A&B siyang sinisiraan ng mga to. I'm sorry, Miss Shaina. Di ko kasi alam gagamitin sa hindi maganda kung kahit ibigay kong personal data na nasa pangangalaga ko. Sana mapatawad mo ako at bigyan ng chance. May pamilya ako at mga anak. Please let me stay in the company, in my work. Pangumpisal ng isa at halos mangiyak-ngiyak pa. Sorry, Miss Shaina. Natakot akong mawalan trabaho kaya kinailangan kong gawin. Saad ng isa kung saan tumaas ang kanyang noo. Ma'am, napilitan lang din po kami. Natatakot po kasi kami. Saad din ng ilan. May nag-utos sa inyo? Di makapaniwalang saad ni Shaina at sabay-sabay tumango ang mga yon habang nakayoko. Naipikit na Shaina ang mata, sabay ang paghawak sa kanyang sentido. Sa kabila ng walang tinatapakang tao, meron pa rin mag-iisip ng di maganda sa kanya. Ang malipay gumamit ng mga inosenteng tao. Pwedeng malaman kung sino nagutos sa inyo? Sa totoo lang, wala siyang nararamdamang galit sa mga to bagkos naaawa siya. Naging balisa ang mga kausap niya ngunit di nakatiis ang isa. Lumingon ang mga ito kay Nicole Cuevas habang nakataas pa rin ang kanyang noo. Sorry, Miss Nicole. Sabi mo kasi safe kami at walang mangyayari sa amin. Tura ng isa dito pero ngumiti lang si Nicole at taas noong hinarap si Shaina. Yes, ako nga. Anong nagawa ko sa'yo? Tura ni Shaina dito. Nagagalit siya sa loob pero kalmado pa rin siyang tingnan. Marami. Kabago-bago mo sa kumpanya masyado kang epal. Marieng saad ni Nicole at halos magkulay kamatis ang mukha niya sa galit. You cheated. You got the face of A&B because you lured the judges? You're impossible. That's not true. Angil niya. Really? Are you one because you're something of a powerful person? Watch your tongue, lady, or else I will throw you outside this building. Isang makapangyarihang tinig ni Clyden Villacorda na kanina pa nagtitimpe sa mga kaharap. Kung siyang masusunod, ipapatapo yan ng mga to sa bintana ng 9th floor. Why? Don't you know me, Mr. Villacorda? Palaban at nakangiting harap ni Nicole sa binata. I don't know any person who's not important to me. Formal at sarkasikong pahayag ni Clyden. FYI, my father owns 5% of this company. Tell me, am I just an ordinary employee?
Maangas na pahayag ni Nicole at kiniling ni Clyde ng ulo. 5% her ass. Kilala ba niya sinong kausap nito? Tomorrow, you will be an ordinary employee as they are. Kalmado pero seryosong pahayag ni Clyde. Sa gulat ng mga kasama nila, isa-isang nagsipaglunukan ng mga to. You can't do that. Agad natauhan si Nicole pero huli na nang ma-realize sinong kanyang kausap. Mark my word, pinal na saad ni Clyde. Naiirita siya sa mapagmalaking babaeng to at wala siyang pasensya sa mga gaya niya. Why? Is it because you and Shaina Aguas have an affair? Sa narinig, nagpantig ang tenga ni Clyde at ora mismo nagliyab ang mata sa galit. Ang pinakaayaw niya ipakailaman ang ibang taong kanyang buhay. Shut up! My affair is none of your business. Nagbabantat nagliliyab ang mata ni Clyde, tumingin kay Nicole. Nakitaan ng pagkatakot ang babae, ngunit nakaisip na ibang linya para i-retract ang nagbabadyang galit nito. Kilala mo ba kung sino ang pinagtatanggol mo, Mr. Villacorda? He seduced every male in this company. Turan niya kaya't lalong nagliyab sa galit ang mata ng binata. Suzy, sabihin mo, di ba kaya mo siya sinaboy ng mainit na tubig dahil inaagaw niyang boyfriend mo? Bumaling to sa isang kasama at tumangot-tango iyon. Opo sir, sineseduce ni Shane ang boyfriend ko. Halos mangiyak-ngiyak na saad ni Suzy at di makapaniwala sa Shaina sa narinig. Sino kayang boyfriend sinasabi ng babaeng to? Seduce? Diyos por santo. Di nga niya alam paano gawin kay Clyden sa iba pa kaya? Who's your boyfriend? Kunot noong tanong ni Clyden kaya't biglang napatingin sa Shaina sa madilim na mukha nito. Michael De Vera sir, sabi niya inaakit siya ni Shaina at tinetext daw siya na makipag one night stand. Pagsusuplong ni Suzy na tila kawawang-kawawa at lalo nagpantig ang tenga ng binata. Bring that De Vera right in front of my face. Makapangyarihang baling ni Clyden kay Madam Gertrude. Right away, sir. Agad nitong tugon at tinungo ang sekretary sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pintuan ng disciplinary office, nilawa si Michael De Vera na preskong-presko, pero halatang nagulat na makita silang lahat. Agad lumapit si Clyden dito at walang sabi-sabi, inundayan ang suntok sa panga. Nagulat lahat sa inasta ni Clyden Villacorda, pero tila galit na galito kung kaya't hindi lang isa o dalawang inabot itong suntok hanggang mapaupo ito sa sahig. You son of a... Don't you dare make fun of my wife or I will kill you. Nanggagalaite sa galit ang binata, ngunit napanganga lahat ng tao sa paligid. Stop! Sigaw ni Shaina. Di siya naawa kay Michael ngunit nag-aalala siya kay Clyden. Sa galit na nakarehistro sa mukha ng binata, baka mapatay niya ito. Kinuha niya ang kamay ni Clyden at buong lakas na hinil niya ito papalayo kay Michael. Everybody, go back to work. Walang masususpend, walang mateterminate. Halos pasigaw na siya inang turan sa kanyang paligid. Agad namang nagsitayuan lahat sa kanyang sinabi at sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya. Get that face of A&B, I don't want it. Turan niya kay Nicole. Pero ma'am, narilitong protesta ni Madam Gertrude. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya. Sobra siyang nagulat na ang binigyan ng issue ay asawa ng pangalawang big boss. Put this into record. I don't want any of these employees to get terminated. I decline to be the face of A&B. I just want to work peacefully and effectively. Seryoso at formal ni siya inangturan sa disciplinary officer na walang ginawa kundi tumango ng tumango. This meeting is adjourned. You may leave now. Utos niya sa mga to at isa-isang nagsipabaw sa kanya bago lumabas sa opisina. Pati si Madam Gertrude ay nakiramdam kung kahit sumenya siya kay Shaina na sa labas muna't iniwan nga ang dalawa.